At dahil marami na nga rin ang nagre-request sa inyo na mag-house tour ako dito sa bahay namin, kaya tara mga mare, samahan nyo ko. Unahin na nga natin itong garahe namin at pagpasok mo pa nga lang dito sa gate, unang-unang bubungad sa'yo ito dirty kitchen namin. Naglagay kami ng dirty kitchen dito dahil unang-una maliit lang yung kusina namin dun sa loob. Ito kami nagluluto kapag meron kaming okasyon or di kaya na may kapag nagpiprito kami dahil ayaw nga naming masyadong nangangamoy dun sa loob. Gas range nga pala ang gamit namin dito at alam nyo ba, nabili ko yan sa unang sahod ko dito sa pag-vlog. At katabi nga nitong dirty kitchen ay heto namang laundry area namin. Nilagyan talaga namin ng space itong automatic washing machine malapit dito sa lababo ng dirty kitchen. Din akong cabinet dito, nalagayan ko naman ng mga sabong panlaba. At sa baba, sabitan ko naman yun ng mga hanger. Din kaming treadmill dito para hindi nga ako naiinip kapag naglalaba ako. Sa kabilang side naman, lagayan naman namin ng sapatos at tsinelas tapos yung nilagay nga naming sampayan. Medyo malaki naman itong garahe namin at heto nga palang gate, asawa ko lang din po yung gumawa dyan. At sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung nakalagay dito sa flooring namin, balik clay bricks po pala ang tawag dito. Heto na nga, kahit araw-araw nyo nga nakikita itong munti naming bahay, pero itutur ko pa rin kayo dito. Hetong pintuan namin, hindi talaga siya kahoy, bali pinapinturahan lang namin yan ng hasp. At heto namang TV console, ang kauna-unahang DIY namin dito sa bahay na pinagawa ko nga dito sa asawa. At sobrang nagustuhan ko nga yung kinalabasan nito mga mare. Dati kasi sobrang plain lang talaga ng wall namin dito. Ito namang mga cabinet dito sa baba, dati open yan. Mga speaker kasi yung mga nakalagay dyan, kaya napag-isipan nga naming lagyan ng mga takip. May mga negative comments nga rin kaming natanggap dito na hindi daw maganda na nakakulob daw yung mga speaker. Alam naman namin yon, kaya kapag ginagamit nga namin sila ay binubuksan namin yan. Next naman ay hetong DIY wall mirror na nilagay namin dito. Ang purpose namin dito kung bakit naglagay kami ng ganyan ay para magmukhang maluwang nga itong living area. May nag-comment din about dito sa breaker at saksakan ng aircon namin. Bakit daw hindi siya nakatago? Sa gitna kasi dapat yung aircon namin at hindi dyan sa side. Sabi nung mag-i-install, mas pangit daw siyang tignan kasi yung host naman daw yung nakalitaw. At dito naman sa area na to, fluted panel at floating shelves pala yung nilagay namin dito. Heto namang kisame, pinatungan lang yan ng asawa ko ng PVC ceiling panel tapos naglagay siya ng cove lights. Ito naman yung pinaka-divider namin dito sa sala at kusina. Plyboard lang pala yung ginamit niyang materialis dyan tapos pinapinturahan nga namin ng hasp. Dumako naman tayo dito sa aming kusina at bar counter. Dati, dito talaga nakalagay yung bar counter namin at mini pantry. Tapos heto naman, naka-close pa siya at dito nga nakalagay yung ref namin. At heto, mas lumuwag na nga yung pwesto namin dito. Dito na nga nakapwesto yung ref namin ngayon at nakapaglagay pa nga kami dyan ng water dispenser. At katabi naman ng water dispenser, heto nga ang coffee area namin. Stop na lang kapag magtitimpla nga kami ng kape. At sa mga hindi pa nga nakakaalam, meron kaming secret cabinet dito sa bar counter. Kagaya nga na palagi ko sinasabi, wala talaga kaming sinasayang na space dito sa bahay. Fluted panel nga rin pala yung nilagay namin dito at napili lang namin yan malapit dito sa amin. Heto namang mga upuan namin dito sa bar counter, color white talaga yan. Na kasi yung foam nito, kaya inupholstery na lang ng asawa ko ng color brown. At heto nga yung bar counter na ginawa ng asawa ko na sobrang nagustuhan ko talaga. Na-achieve ko kasi yung design na gusto ko, pati na nga rin yung mga details. At heto nga yung mini kitchen ko na kung saan palagi nyo nga ako nakikitang nagluluto. At kahit maliit lang itong kusina namin mga mare ay naka-organize naman yung mga gamit namin dito. At lahat nga ng mga kailangan ko sa pagluluto ay malapit na lang din sa akin. Heto namang strip light, sinisindian ko lang yan kapag gumagawa nga ako ng mga content dito sa kusina para nga mas maliwanag. Meron nga rin pala ako ditong maliit na cabinet na lagayan ko naman ng mga condiments. Baba naman nakalagay itong aming oven at yung mga ibang gamit ko sa pagbibig. Dito naman sa taas nilagay ko itong microwave oven. Dito naman sa cabinet nakalagay yung harina, cornstarch, pati na rin yung mga ibang sangkap na ginagamit ko sa pagluluto. Namang mga dati kong lagayan ng grocery, nilagay ko naman yung mga maliliit na gamit ko dito sa kusina. Halos lahat naman na nakalagay dito, mga gamit sa kusina. Dito naman sa baba nakalagay yung mga garbage bag at yung mga ibang ginagamit ko nga sa paglilinis. At heto naman yung pinakahuling DIY na nagawa nga namin last year. Heto nga yung cabinet namin dito sa ilalim ng hagdan na ginawa naming storage at pantry. Ipapakita ko na nga rin sa inyo itong aming CR na sobrang simple lang naman yung pagkakagawa. Tiles nga pala yung nakalagay dyan, tapos PVC ceiling panel naman yung sa kisame. Alak ko na nga ipagawa sa asawa ko itong cabinet sa ilalim ng lavatory kaso busy pa nga siya ngayon. Balik naman tayo dito sa hagdan namin. Vinyl nga pala yung nilagay ng asawa ko dyan, tapos naglagay siya ng rubber nose. Ilang months na nga rin nakalagay ito sa amin mga mare pero never pa yung nagtuklapan. Mula nga dito sa hagdan, pati na nga rin dito sa second floor, vinyl na nga rin yung nilagay namin. Nga rin pala kaming maliit na altar na nakalagay dito sa hagdan. Ito nga shoe cabinet, pinafix ko na yan para nga hindi siya lumundo. At dito nga sa taas, meron nga kaming 3 kwarto. At yung hallway naman namin dito, hayan at maluwag pa siya. Naipakita ko na nga pala sa inyo before itong kwarto naming mag-asawa. At kasama nga pala namin natutulog dito ay si Sam at queen size nga pala itong bed na. At eto namang bed frame namin, ginawa yan ng asawa ko at meron nga rin siyang cabinet dito sa baba. Dito ko na nga rin pala nilagay yung study table ni Sam, pati na nga rin yung mga favorite niyang
laruan. At heto naman yung built-in closet namin at sa likod naman ng pintuan ay lagayan namin ng mga maruming damit. Dito nga nakalagay yung mga damit namin pang araw-araw at saka yung mga pang-alis. Heto naman kabilang kwarto ay kwarto naman ni Kuya Jet at ang sabi nga niya dyan, ipapasilip ko lang daw sa inyo ng very light. Etong kwarto naman nakatapat ng kwarto namin ay ginawa ko na nga palang working area ko dito sa bahay. Dito ako nag-edit ng mga videos at dito na nga rin ako nagvo-voiceover. At ayan, trabaho ko rin ng mag-check ng email para malaman ko kung may mga brands na nagme-message sa akin. Nawan lang ako ng table ng asawa ko na meron na ring mga cabinet para mas ma-organize ko nga yung mga gamit namin dito. Ginawa na nga rin pala namin itong stock room para naman dito sa mga gamit namin. At halos lahat nga ng mga yan ay padala lang sa akin ng mga brands. At ayan, may mga naghihintay pa nga trabaho sa akin. Pero may binibili din naman kami mga gamit dito sa bahay na alam kong kailangan naman namin. Kaya sobrang laking tulong talaga ng trabaho ko bilang isang content creator kasi kahit nasa bahay lang ako ay nakakatulong pa rin ako sa mga gastusin namin. 40 square meters nga pala itong lot area namin at 46 square meters naman itong floor area kasama na yung second floor. O siya mga mare, salamat at sinamahan nyo ako dito sa aking house tour at ayan na muna for today.